magkakaroon tayo ng quiz. Wala, may kapit pa kayo dyan? Wala na din. Sup mga ka-Earthlings! Welcome back to our channel. Kung nagtataka ka kung bakit tayo nandito o paano nagsimula ang ating mundo, well, hindi naman ako isang manghuhula, pero meron akong isang sagot sa libo-libong taon nang pinag-uusapan. Ito ang metodolohiya. Ready ka na bang simulan upang talakayin kung ano ang metodolohiya? Ayan, simulan na natin! Simple lang, ang mitolohiya ay pag-aaral sa mga myths, mga sinaunang kwento. Galing ito sa salitang Griego na mutus at Latin na mythos na ang ibig sabihin ay, yes, you guessed it right. Ito ay kwento. Ngunit hindi lang ito isang kwento. Ito ay koleksyon ng mga paniniwala, alamat, at kwento ng isang kultura na nagpapaliwanag sa lahat ng bagay, pinagmulan ng tao, paano umaandar ang mundo, at ang mga Diyos sa ating kapaligiran. Pero teka, bakit ba natin kailangan pag-aralan ang metodolohiya? Because it matters. Kung iisipin natin, ang mitolohiya ay ang unang science class at ang first history book ng mga sinaunang tao. Dahil wala pang Google o advanced na teknolohiya noon. Ginagamit nila ito upang ipaliwanag ang hindi nila maintindihan. Sa pamamagitan nito, sinasagot ang mga ultimate life questions na paano tayo nabuo at saan tayo nanggaling. Grabe, di ba? Kaya naman kahit 2025 na, mahalaga pa ring pag-aralan ang metodolohiya. Sapagkat ang mga superheroes movies at fantasy series na ating pinapanood ay hango pa rin sa metodolohiya. Alam niyo ba, nung una akong makarinig tungkol sa mga sinaunang kwento, parang, wow! Ang galing naman ito! Kasi, akala ko nung una, 4 myth lang ang magaganda gaya ng Greek at Roman. Hindi ko akalain na yung atin ay may tinatagong kagandahan at konektado sa ating kultura. Ang mitolohiya, hindi lang to basta katang-isip. Ito ay mga kwentong binabahagi sa atin ng ating mga lolo't lola nung tayo mga bata pa lamang. Gaya ng kung ano ang aswang, saan nanggaling ang kapre, at kung saan man nagmula ang lahat. At sila ang nagsisilbi nating mga science book. Sila ang nagbabahagi sa atin ng mga sinaunang kwento na hindi pa natin nalalaman simula pa noon. Kaya ngayon, gustong-gusto kong ibahagi sa inyo ang ating mga mythical creatures, ang mga bagay o nilalang na hindi natin maipaliwanag, at ang mga taong nagsikap ibahagi sa atin ng kwento sa ating panahon ngayon. Para lang tayong nagta-time travel sa mapanahon ng ating mga ninuno. Alam niyo ba na sa mitolohiya ng Pilipinas ay mayroon tayong tinatawag na Bakunawa? Isa itong higanting serpiente na pinaniniwalaang kumakain doon ng buwan sa tuwing eclipse. Grabe, kaya pala may lunar eclipse. May halong mito pala. Tama! At mayroon din tayong tinatawag na Ibong Adarna. Isa itong ibon na makulay ang mga balahibo at pinaniniwalaan na kagagamot ang anumang uri ng sakit ang kanyang boses. But wait, there's more! Sa Pilipinas, marami tayong mythical creatures. Isa na nga dito ang aswang na pinaniniwala ang nagtatago-tago lang doon sa tabi-tabi at madalas na nagpapanggap ng anumang tao. Ang creepy naman! Parang horror story! At mayroon din tayong tinatawag na tikbalang. Ito daw ay kalahating anyong tao at kalahating anyong kabayo na madalas daw nililigaw sa tuwing ikaw ay nasa gubat. Wow! Ang dami pala nating mythical creatures! Marami talagang mythical creatures ang Pilipinas. Isa na dito ang sari manok na pinaniniwala ang makulay ng ibon at swerte para sa mga taga-Maranao. Ang cool, di ba? Ang Philippine mythology is wild. Madaming hiwaga at madaming misteryong nagaganap. Ako ang inyong magiging gabay sa mahiwagang mundo ng mitolohiya. Alam niyo ba na ang tawag sa mga manunulat ng mitolohiya ay mythographer? Sila ang tagapangasiwa ng ating libu-libong mga mito. Ate Jenna, sino-sino naman po dito sa Pilipinas? Alam niyo ba, sa Pilipinas ay meron tayong mga mythographers? Isa na nga dito si Maximo D. Ramos, na ang sumulat ng akdang Creatures of Philippine Lower Mythology. Isa pa nga sa mythographer ng Pilipinas ay si Felipe Landang Sando, na sumulat ng The Mythology of the Philippines, kung
kung saan idinatalya niya ang mga Diyos at Diyosa ng Pilipinas, katulad na lamang ng Diyos ng Kamatayan na si Sidapa at Diyosa ng Pag-ibig at Pagsilang na si Dian Salanta. Gaya na lamang ng kwentong Si Malakas at Maganda ay isa sa pinakaunang bersyong gawa ng mga Tagalog. Sila raw ay lumabas sa isang malaking kawayan na tinuka ng isang ibon at doon nagsimula ang lahi ng mga tao. At alam mo ba na ang alamat ng Bulkang Mayon ay tungkol pala sa pag-iibigan ni Magayon at Panganaron? Dahil sa isang trahedya, lumabas ang Bulkang Mayon. At ito pa, may kwento rin kung paano nilikha ang mundo, kung saan sinabathala, ulilang kaluluwa at galang kaluluwa ang nagtulong-tulong para magawa ang daigdig. At meron din tayong Maria Makiling, ang diwata ng bundok Makiling. Siya ang tumutulong sa mga taong naliligaw at nangangailangan. Kaya kung alam mong kwento-kwento lamang ang mitolohiya, nagkakamali ka. Ito ay bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan. Hello po? Ganun po ba? Sige po, I'll be there. Okay, class. Urgent meeting to. Pero sa susunod na lang tayo mag-long quiz, ha? Okay, goodbye. Grabe guys, ang dami pa lang naman ng Philippine mythology, no? Akala ko dati puro kwento lang yun. Yun pala, explanation nila yun sa mundo bago pa yung science. Oo, at ang dami rin nating nakilalang gods. May mga role ng love, war, harvest, pati na rin life and death. Plus, yung creatures, bakunawa na kumakain ng buwan, tikbalang ng Google Travelers, at aswang na nag-shapeshift, at yung ibong Adorna na may song